So, ganun yung mga matatanda dito guys. So, may roll stool sila. So, yan yung rat house. Tapos after yung ceremony nila, ayan, magtitipon na sila sa labas. Habang big shop. So guys, dito party lang kami nakatira dito sa street na to. Yan. Actually guys, hindi ka pwede basta na lang bumusing na dito sa Germany. Amil. Sabi, mahal. Diba? Stroller ni baby, scooter ni daddy. Hi guys, good morning. Sam here. So kakagaling ko nga ngayon sa Sun Arts ko kasi may termin ako for Sun Controle, 6 weeks postpartum. Then, ang ginawa sa akin dun ay in-x-ray muna yung ipin ko para makontrole din kung lumalaba yung mga caries sa ipin ko. Kasi dati hindi ako pwedeng i-x-ray kasi nga buntis ako. Then, after nun, in-explain sa akin ng doktor na ganito yung caries sa right side, sa upper tooth ko. Medyo malala daw, pero dahil wala naman daw akong brush burden, so hahayaan na lang daw muna doon kasi walang ibang solusyon doon kung hindi tanggalin. So, pwede akong mag-meld din sa kanila anytime na masakit na siya, tapos aalisin na lang nila. Then, dun sa left tooth ko, upper tooth, ganun din, may unting caries, pero sabi niya, hindi naman daw kailangan galawin. Tapos, ang ginawa na lang sa akin doon, yung foreneck ko, meron ding caries, so dalawang ipin lang naman. Then, ayun, inalis niya, tapos, then, pagkaalis niya, pinastaan din niya agad. Sobrang bilis lang ng process. Sabi ko, tapos na pala agad yung pasta na yun. Siguro, wala pang 10 minutes yung pagkapasta dun sa dalawang ipin ko. Hindi naman ganun kasi kalalim siguro. Sabi niya, pwede naman daw akong mag-meld din. Kaya pwede kong sabihin sa kanya kung kailangan ko ng bitoybong o yung pampangimay. Sabi ko, tolerable naman yung pain. Medyo mangilo, pero hindi ko naman kinailangan ng bitoybong. Then, after ng pasta, na ginawa niya sa akin, Sunshine Inferno naman. So, tinanggal naman niya yung mga tartar, kumbaga. So, ayun. Tapos na. Tapos, in-explain niya, yun, sabi niya, kapain ko daw ng dila ko yung pinastaan niya kung okay daw, kung hindi daw commiss yung gift, which is okay naman. So, tapos na, yun lang. Siguro, yung buong process ng sun control, saka yung procedure, 20 minutes lang. Then, sabi niya, pwede naman daw akong kumain na agad-agad. Hindi ko na kailangan mag-wait ng ilang minutes or ilang hours bago kumain or bago uminom. May kinakasal dito, guys. Pakita ko sa inyo yung sura ng civil wedding dito sa Germany o kaya sa Europe. Ayan ko siya. So, yan yung rat house. Tapos after yung ceremony nila, ayan, magtitipon na sila sa labas. Kita niyo ba? So far, mabait naman yung doktor, yung Sun Arts na napunta sa akin. Nga na medyo mabilis siya magsalita. Pag Deutsch, kailangan mo talagang mag-richtig aufpassen. Pero pag hindi mo naintindihan, sabihin mo, hindi mo naintindihan kung pwedeng pakiulit o kaya ulitin mo yung sinabi niya na sa tingin mo naintindihan mo para mas sure. Kasi mamaya binubunutan ka na pala ng ipin, yung nakala mo, lang, papastaan ka lang. So, kailangan mo talagang intindihan yung mga sinasabi nila dito. Pero bago nagpunta dun sa Sun Arts ko, siguro a month before, nagtanong muna ako dun sa insurance ko kung kasali ba siya sa kung mako-cover ba siya nung insurance ko. Kasi alam ko, hindi lahat ng dental procedure is nako-cover ng Krankenkasse dito. Siguro may mga Krankenkasse na lahat kino-cover, pero yung sa akin kasi, hindi masyado. So sabi doon, Sun Inferno kasama yon, tapos Sun Controle. So Zweimal Sun Inferno sa isang taon, tapos Sun Controle sa isang taon, yun yung kasama na binabayaran ng Krankenkasse. Tapos yun yung tinanong ko nung kanina sa secretary muna, syempre para makasure kasi mamaya magpa-sun pasta ako o kaya magpabunot ako o tapos mamaya hindi pala cover nung insurance ko, ang mahal nung babayaran kasi nang mahal dito magpalinis. Like dati nagpalinis lang ako ng ngipin yung mga bago pa ako dito kasi akala ko nga cover siya ng insurance ko. Ang binayaran ko nasa 85 euro, siguro mga 4,000, mag 5,000 din yun, di ba? Ang mahal. So far, sabi naman nung secretary dun sa Sun Arts Praxis nga, sabi niya, ang pagkakaalam ko, yung cover yan. Kasi nga, sun control na ako dati na nagbubuntis pa ako. Tapos, hiningi lang niya yung yung insurance card ko. Tapos wala naman na siyang sinabi. Tapos nagchika-chikahan na kami. Hindi ko din natanong kung baka may resnong ako matanggap or pero sabi niya wala Kung may matanggap ako ng resnong na pinapabayaran yung ginawa sa aking procedures ngayon, sabihin ko sa kanya, sabi po nung sekretary niyo, wala daw bayad. Cover ng insurance, ganyan.
Hindi ko alam. So, mag-wait na lang tayo. So far, hindi naman komish yung fuel sa ngipin. Okay naman. Actually, first time ko magpa-sun fuelong dito kasi last time na umuwi pa ako 2 years ago. Sa Pilipinas pa ako nagpa-sun fuelong. So, ayun lang yung update for today. Saka yung husband ko din ngayon, nagpunta siya sa Sun Arts naman niya. Alas 9 naman yung termin niya. Ako L4. So, yun guys. So, ngayon guys, ito yung city center namin. Nakakatira na lang ako malapit dito talaga sa city center mismo. So, ngayon, papunta naman ako sa Frauen Arts ko kasi hihingi naman ako ng Verlängerung ng reseta ko sa aking breast milk pump. So, ayun. So, medyo madami tayong errands ngayon. Termine. Pero, okay lang yun kasi naka-maternal din tayo. So far, so pwede naman ako dun sa Sun Arts. Dun sa ginawa sa aking procedure. Marirecommend ko siya. Kung malapit kayo dito, pwede din siyang puntahan. Tapos mamaya, checkahin ko na lang yung partner ko kung anong ginawa sa kanya kasi para nakakapanya daw kasi dati medyo butas yung katabi nung dating pinastaan sa kanya. So nagpa-termin kami dun sa Sun Arts naman niya. So magkaiba kami ng Sun Arts. Akala ko kontrole yung lang yung gagawin. Yung pagka sabi niya sa akin kanina, pinastaan na din siya kaya medyo tumagal siya. Kaya akala ko kanina hindi ako makakapunta sa termin ko kasi medyo matagal siya dumating. So ayun, hintayin lang natin. Ito guys yung pinakang mall dito sa amin. Ayan. Gallery. Ayan. Tapos sa likod niya yung pinaka-hawban dito sa amin. Papuntang Hamburg, papuntang Kiel. So ayun. So guys, dito naman yung Frauen Arts ko. Dito sa second floor. Ayan. Hintay lang tayo. Naka-red pa. So, ganun yung mga matatanda dito guys. So, may roll stool sila. At cover din yan ng crank and castle. Pagkaalam pa, hindi ko lang sure kung 100% or tiles lang. So, ito siya. Ich hätte gerne eine Rezeptverlängerung für meine Brustnummer. Darf ich einmal Ihr Geburtsdatum? 9.7.94. Ist Ihr Nachname? Abraham Rutak. Sie dürfen aber nur noch eine aufstellen, dann läuft es über den Kinderarzt. Okay. Alles klar. Und falls der Kinderarzt das nicht macht, dann müssen wir sich leider eine kaufen. Und die können es nicht aufstellen. Okay, alles klar. Alles Okay. klar. Ja, vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Habang di geschafft. So, ayun guys, nakakuha naman tayo ng reseta ng ating breast milk pump dito sa Frauen Arts natin o sa OBGYN natin. Sabi niya, huling reseta ko na daw to sa kanila, tapos pwede daw ako humingi naman dun sa Kinder Arts ko. Tapos kung hindi naman daw ako bigyan ng Kinder Arts ko, kailangan ko na daw bumili. Eh, like yung breast milk pump na yun, 2,000 euro, paano ko ma-afford yun? Diyos ko, bili na lang ako ng nung portable na breast milk pump. Anyways, ayun. Kasi gusto ko talaga mag-breastfeeding. Hindi enough yung milk ko. So, kailangan ko talagang regular mag-pump like every 3 hours, ganyan. Yung baby naman, hindi naman sakto yung timing namin. Like, gising siya, wala akong milk. Tapos tulog siya, kailangan ko mag-breast pump. So, kaya nag-decide akong kumuha ng reseta ng breast pump. Dito talaga sobrang ganda kasi yung breast pump na yun, cover din siya ng crank and kasi mo pag hiniram mo siya sa pharmacy or apoteka dito. So, kailangan mo lang talaga ng reseta. 'Di ba? So, hindi mo na kailangan bumili. Yung reseta sa akin nung una ay
for 1 month din. So ngayon yung expiration niya, kaya saktong kumuha na din ako. Tapos ito, dadalhin ko ngayon dun sa apoteke kung saan ko naman hiniram yung breast pump na yun. Kwento ko na lang din tungkol dun sa breast pump na nirentahan ko nga. Noong una, alam ko talaga nakakarenta ng ganun. Pero akala ko nung una sa mga Rossmann o kaya DM, dun ba sa mga parang Mercury Drug dyan sa atin, dun ko siya pwedeng mahiram. Akala ko dati. Tapos, sinabi ko nga dun sa midwife ko nung postpartum na ako. Sabi niya, kailangan ko nga daw ng reseta sa Prowen Arts ko. Tapos, ayun nga, cover siya ng Kranken kasi, pero may deposit lang siya na like 50 euro. Tama ba? Oo, 50 euro. Tapos, makukuha mo din yun pag binalik mo yung yung breast pump mo. Pero yun, yung gret lang mismo yun, yung machine lang mismo yun. Pero yung talagang accessory, o kaya yung subihol, kumbaga dun sa breast pump is bago siya, pero isang set lang yung binigay sa akin. Like, hindi ko pwedeng pagsabayin na mag-pump kasi nga isang set lang yung binigay sa akin. Tapos sabi niya, pwede naman daw akong umorder ulit. Parang 20 euro naman isang set. Sabi, grabe, sobrang init ngayon dito, guys. Siguro mga 30 degrees ngayon dito. Summer na. As in summer. Pero syempre, wala tatalo sa init dyan sa Pilipinas. Alam ko yun. Grabe. So ito yung mall kanina. Di ba nadaanan lang natin siya na nagbas tayo. Ngayon dadaanan ulit natin siya. Palakad naman tayo. So guys, makikita nyo kung anong weather. Depende sa mga suot ng mga tao dito, kaya ng mga lokal. Like yung sa ate, di ba? Nakaano lang siya, t-shirt lang siya. Ako nakaganito din, short sleeves lang. Di ba? So ganito yung tsura ng reseta dito, guys. So, pwede ding siya, online reseta. Pero binigay sa akin itong printed. So nakalagay kung ano yung insurance company mo, tapos pangalan mo. Dun sa reception ng Prowen Arts ko, hiningi lang yung birth date ko. Then, ayan. Tapos kung kailan i-issue tong reseta. Tapos ito nakalagay. Eine elektronische Interval Milchpumpe. Leihweise for 4 Wochen. Yan. Tapos nakalagay pa diagnosis Drohen de Mastitis. Siyempre, parang may indication bakit kinakailangan mo ng milchpumpe. So far yun, tapos pinirmahan lang nila. Tapos ayun lang. Ganito yung issue na reseta dito. Diba? So guys, dito party lang kami nakatira dito sa street na to. Yan, itong street na yan. Ito, pasok dyan. Tapos dito may mga Pinoy dito sa Torre na to nakatira. Mga kaibigan natin dyan. Tapos, yun, doon tayo galing sa Prowen Arts ko. Doon, rishtong doon. Tapos dito naman yung rishtong ng Sun Arts namin. Diba? Nasa city talaga kami. Innenstadt talaga siya. Tapos, yan. Ambulance. Then, ayan. Tapos dito naman yung apoteke or yung pharmacy kung saan ko hiniram yung breast pump. So, puntahan natin. Bigyan natin yung reseta. Then, yun. Pwede na ulit natin magamit yung breast pump. Kung mapapansin nyo guys, yung mga city dito, kahit talagang mismong city siya, puro puno siya. Diba? Yun yung maganda. Sana ganyan din sa atin sa Pilipinas, no? Diba? Puro puno. Ayan. Then, dito tayo. Prison Apotheke. Hallo. Buatin mo di Verlängerung ja, pwede mo siya. Für die Körper. Das ist kurz an der Seite immer täglich eincremen. Dann haben wir die Cortisontablette. 2 Tage hintereinander eine Tablette, bis Sie Bescheid wissen. Wollen Sie gleich Wasser? Sie gleich Gut. Und die Loratadin-Tabletten sind noch dabei, da sind Sie 1 bis 2 Tage. Ja. Soll ich mir irgendwas notieren? Ist es auf dem Beleg drauf? So, yun guys. Tapos na.
Pinalengan lang niya or in-extend lang niya ng 28 days, which is hanggang July 17. Pwede natin gamitin yung milk pumpe. Tapos, bago ma-expired ulit to, tapos kailangan ko pa ng milk pumpe, kailangan ko lang pumunta sa Kinder Arts ko. Kasi nga, sabi ng Prowen Arts ko, last na reseta na yun ibibigay nila. Diba? So, yung nakikita nyo na yun, guys. Ano yun? Rat house dito. Munisipyo dito, di ba? Parang castle. Tapos every Tuesday, every Friday at Saturday dito, meron ditong ganitong parang mga tiyangge. So ayan. Hanggang ano siya, from 5 AM alam ko, tapos hanggang 2 PM sila dito. Ganyan, asparagus. Tapos yan, iba-iba. May mga blume, may mga broth. Diba? Ganyan. Tapos uwi na tayo. Tapos na yung errands natin today. Kung may naririnig kayo guys, nagbubusi na yung mga yun. Yan lang. Actually guys, hindi ka pwede basta na lang bumusing na dito sa Germany. Yun ang sa pagkakaalam ko. Hindi katulad sa atin dyan, konting ingit lang, bubusina ka na agad dito, hindi. Kaya sila bumubisina kasi bagong kasal yung nasa unahan. So yun yung trademark kung saan na para malaman ng mga tao or kaya para i-celebrate nila na bagong wedding sila. Ganun. So yun, dyan sila kinasal sa munisipyo. Diba? Kasi yun, uwi na tayo. Grabe yung init dito. Grabe. Yung sasabi ko sa inyo, Rossmann. Daan tayo kasi naalala ko wala ng tubig yung anak ko. Pwede naman kami mag-sterilize ng tubig. Pero, inopfal ba? Binibilan namin siya ng nakapak na tubig. So, ay, maganda dito. Normally, hindi naka-open yung mga aircon nila dito. Pero ngayon, kasi nga sabi ko sa inyo, parang almost 30 degrees ata ngayon dito. Ramdam mo na naka-open yung aircon. So, dito pala maganda tumambay. So, yan. Dito. So, guys, yan yung mga formula milk dito. Yan yung price. Like, yung binibili namin sa kanya ngayon is ito. Hip Prehaa 17 euro and 1.50 cents. So, yan. Iba-iba din klase. Okay, ito, Aptamil. Sabi, mahal. Diba? Yan. Mga pang kids, pang babies, snacks nila. Diba? Hindi piatos ang snacks ng mga bata dito, guys. Mga ganyan. Pang bata talaga. Walang snacko, walang piatos, yan. Ganyan. So, ito. Kailangan natin ito. Tubig siya. 1 liter to. And no, foam cents lang naman siya. So, yan. Pang, pang notfall, pang emergency. Pero usually, nag-iinit lang kami ng tubig sa bahay kasi drinkable naman yung tubig dito sa sa gripo. Potable siya. So, ayan. Diba? Ikot lang namin. Ikot ko lang kayo onte. Dito tayo. Iisip ako kung ano pang kulang sa bahay. Tingin ko wala. Kasi last week nagbili naman kami. Ito. Garbage bag. So, ayan. Kailangan natin yung tig 35 liters na garbage bag. So, ito. Costed 9 euro. 1.96 cents. Ito, meron din isa dito. 35 liters. Then, medyo mahal siya ng onte. So, 5 euro. 1.96 cents. Pero ito kasi, 11 stock lang siya. 11 pieces. Ito is 13 stock. Ito na lang tayo. Color black pa siya. So, yan. May mga alcoholic drinks dito. Katabi ng mga nuts. Then,
Kahit na tayo. So, ayun lang guys. Sa kabihin na tayo. Baby Vasa. Diba? Yan. Diyan nakatira yung iba kong friends. Shout out. Tapos, ito yung street kung saan kami nakatira. So far, nag-chef naman natin lahat nating gawin. Tapos ngayon, siguro mga 2 hours na din ako nasa labas. Okay na yun. Tapos, magpahinga muna kami kasi kagabi hindi kami masyado nakatulog kasi si baby. Siguro na iinitan siya kasi sobrang warm din kahapon, kagabi. Kaya hindi siya makatulog ng ayos. Tapos, hindi pa nga siya masyado makapupo kasi nagpalit kami ng milk niya. Tapos ngayon, yung dati niyang milk na napupupo siya ng regular, binalik na namin. Sana nakapupo na siya ngayon. Diba? Tingnan natin. So mamaya pakwento ko dun sa partner ko kung anong ginawa sa kanya dun sa Sun Arts. Tapos ito, may mga post din. Check natin kung merong laman. Dito guys, kailangan mo lagi mag-check ng post mo kasi regular ka talaga makakatanggap ng letter dito. Like kung saan-saan. Isa pa dito yung mga sulat. Tapos, kailangan mo siyang basahin. Hindi mo kailangan basta na lang ilagay dun sa mesa tapos hayaan mo dun. Kasi minsan mamaya may mga pinakabayarin na pala sila. Ayun, nagkaagmanong katuloy kasi hindi mo binasa. Nangyayari na din sa akin. Kaya natuto na ako. Tapos ngayon, ito naman yung itsura ng keller namin. Punta tayo kasi iniwan daw nung partner ko yung pakwan dito kasi hindi na niya kayang i-travel pataas. So, di ba, medyo madumi yung keller. So, yun guys, lubos-lubusin natin ang a day na life natin. So, yan yung issue ng keller namin. Yan, di ba, daming gamit. Yung mga winter jackets namin nandyan kasi ang kakapal niyan. Hindi na magkasya sa kwarto namin. Di ba? Sobrang daming gamit. Di ba? Stroller ni baby, scooter ni daddy. Di ba? Dami. Grabe. Oh, handworker yan. Diba? Kasi ang mga fan flash pwede na natin ibalik yan sa reve. Pero binabalik namin yan pag ano na. Medyo naghihingalo na yung wallet namin. So, ayan. May fridge din kami dito. Diba? Ice cream. Uy, masarap ice cream. Ayun na. Dito na natin yung isa. Like my muffler or nuts. Ano ba ito? Dami naman niya. White choco brownie, di ba? Then, yeah. Tumaan tayo dito kasi pinapakuha niya yung pakwan. Hindi na niya nadala kanina kasi nga salubong niya kami sa baba kanina ni baby. Papunta na kami dun sa Sun Arts ko. Sabi ko, iwan ko na lang si baby sa'yo para di ba? Baka kasi matagalan niya ako tapos sobrang init sa labas. So, ayan. Pakwan. Sabi, bigat. Pakwan. Basa. Lagyan natin dito. Ice cream. Lahat na. Yan. Get na tayo. Nakatira kami sa 4th floor. Tapos walang elevator. Guys, uso dito yung walang elevator. Like, mga lumang building siya. Pero, guns good pa naman. Siguro mga 1950s pa tong building na to. Kaya, hindi uso elevator dito. Kaya naman talaga nung nagbubuntis ako, ay, siguro mga 3 times akong bumababa akit dito. Bali nga na, pag may dala ka ganitong kabigat na pakuan, Diyos ko, hihingaling ka talaga. Pag nalaman to ng nanay ko, nagbubuhat ako mabigat. Naku, baka mapinat ka. Huwag ka muna magbubuhat. Huwag ka muna maggagalaw dyan. May nagdala sa akin. Yan, dito na tayo.
Baby ko. Ah, baby ko. Papa. Baby ko. Nagawa mo, daddy. Ano yun? So guys, kwento ko na lang yung kung ano nangyari dun sa partner ko dun sa Sun Arts. Kasi ang sabi niya, punta niyo sa Sun Arts, yun, bayad din ng trunk and kasi niya. Pero hindi kami magkapares ng trunk and kasi dito kasi madaming iba't ibang klase ng trunk and kasi. So much better na bago kayo magpalinis or kaya magpapasta, tanongin niyo muna doon sa trunk and kasi niyo mismo kung cover ba siya. Then, ayun nga, nagpunta siya doon. Kala namin controller lang, yung i-check lang kung kailangan ba talagang pastaan o may kailangan bunutin, ganyan. Ang ginawa sa kanya, pinasaan na din siya. Tapos, hindi naman daw siya in X-ray. And, lang sa kanya, biligyan siya ng pangpangimay. Nakadalawang turok to ng pangpangimay sa kanya kasi nga, siguro medyo malalim yung kailangan pastaan. Yung sunlining, yung walang ganun. Basta pasta lang talaga. Then, ayun, umalis na siya. Tapos binigyan siya ng termin for controle. Then, ayun, balik na lang daw ulit. Kung titingnan nga kung okay ba yung pasta. Tapos yung kabilang ipin naman yung papasahan. Kasi hindi pinagsabay. Tapos after niya doon, hindi naman daw sinabihan na mag-nush-turn siya after. O kaya bawal ka munang kumain after ilang hours, ganun. So, pwede naman kami dun sa Sun Arts namin na yun. Sa mga Sun Arts namin dito. Then, yun lang so far. So, may bisita kami mamaya. So, hindi ko lang sure kung ma-end ko yung vlog ko. So far yun lang naman. Ngayon is alas 2 na ng hapon. And, babawi muna kami ng tulog kasi medyo hindi kami nakatulog kagabi kasi medyo mainit nga. Siguro hindi nakatulog si baby. Then, ayun lang. So, magtimpla muna tayo itong ating chia seeds. Everyday, umiinom kami ito. Like chia seeds, ito psyllium. As in, dudumi ka talaga dito araw-araw ng normal. Diba? Mura lang to dito, chia seeds. Like, alam ko 300 gram yun or 300 gram ata. Nasa wala pang 3 euro. Wala pang 200 pesos. Sa Pilipinas, alam ko medyo mahal to. Tapos hindi mo pa sure kung bibili ka ng online. Hindi mo sure kung fake ba yun or tunay. So, ang ginagawa namin, pag nagpapabalik box kami, madami talaga kaming pinapadalang ganito. Pero, like monthly, pag mag-grocery, isa-isa na kami bumibili para hindi jump-back yung bili namin para sa balikbayan box kasi medyo mahal din yung balikbayan box. Tapos yan, ganyan lang yung gagawin. Diba? Ano siya, normal na temperature lang ng water. Hindi siya warm, hindi cold. Tapos hintayin mo lang ng mga ginagawa ko 10 to 15 minutes para talagang mas mas mag-jelly siya. So, ayan. Hindi mo siya pwedeng inumin o kaya kainin ng ganyan lang basta seeds, guys. Medyo dangerous siya. So far, ayun lang naman. Tingnan natin kung anong mangyari mamaya. Naaya kami ng friend namin sa outlet pero baka hindi kami sumama kasi nga magpahinga na lang muna kami tapos mamaya intayin na lang namin sila dito. So yun lang. See you later. So hi guys, kakagising lang namin. Tulog kami yung family kasi nga puyat. Tapos sabi ng friend ko hindi na daw sila matutuloy kasi crank to yung partner niya so okay lang din. Sobrang warm pa din, grabe. Nakalagay dito sa electric fan namin sa ventilator, 29 degrees. Grabe, sobrang init lang guys para sa baby. Medyo matamlay nga akong baby ko. Sana okay lang siya. Grabe pag nanay ka na. Pag may nararamdaman yung anak mo, gusto mo sana ikaw lang yung nakakaramdam. Ang hirap. Kasi hindi niya masabi kung ano yung masakit sa kanya, kung may makati ba sa kanya, kung gutom ba siya. Kanya, gumiingit-ingit siya, kaya medyo tamlay siya. Talagang kinakarga ko lang siya. Nakakaawa din kasi, diba? So, ayan. So, mag-intay na lang kami dito sa bahay na gumabi kasi mainit talaga sa labas. So, prepare na lang kami ng aming, dinner mamaya. Kasi kanina, pagdating ko, kinailang namin parang frustok.
Like, nagbili lang yung partner ko ng broth sa Neto. Nagawa siya ng ayer salad. Tapos, some tomaten, trauben, Erdbeeren. Yeah. Kaya medyo gutom na. Gutom na. Ayun lang. Sobrang init pa din. Grabe. Pasasdog ikok, hindi ba? Mang inasal. Und auf Deutsch, was heißt das? Mang inasul. Nein, gegrilltes Hähnchen. Ja? Mit Sojasauce, mit Reis, natürlich, Mit altere Ulam. Obst und Gemüse. Und vorgestern. Und vorgestern, was vorgestern? Vorgestern. So, guten Appetit. Wir essen erstmal. Ja, das ist schon 7:30. So, hi guys. Guten Abend. So, ito. Mag-11 PM na dito and nagpapahinga tayo kasi naginis tayo ng bahay. Grabe. Nakaka-irita kasi yung mga ang daming alikabok dito. Grabe, as in. Tapos yung carpet namin ito, inalis ko na muna siya. Kasi nandun yung mga dumi, tapos kailangan mong i-vacuum. Ang plano ko bukas, linisin siya. Tapos, itabi ko na lang muna kasi mas doon nagstay yung mga dumi saka yung mga alikabok nga eh. Nangangati kami na sa daming alikabok. Tapos si Bibi nagkakaroon na ng mga maliliit na pimples. Sobra madumi kasi yung bahay, ganyan. Tapos itong sofa na to, ayun, nilinis ko din. Tapos yung mga unan niya, binacuum ko din lahat. Yun. Tapos bukas, ituloy na natin kasi alas 10 na, alas 11 na bawal na mag-ingay dito. Diba? Yan, so far mukhang okay naman siya. Malinis-linis na siya tingnan, saka maaliwalas. Tapos ito, laging naka-open yung aming air purifier. Sobrang laking tulong yan. Tapos, yeah. Tapos ito yung milk pumpe ko guys. Yung kinikwento ko kanina. May dela siya. Then, ayan. Yan yung garret na nirentahan ko dun sa pharmacy. Then, yeah. So, ayun. Mag-freshen up lang tayo. Then, matutulog na. So, yun. Tapos na tayo mag-freshen up. And, 11:42 PM na. And then, kailangan pa natin mag-pump kasi tulog si baby. So, labagpasan ako sa 3 hours na timeline ko. So, ganito lang naman siya. Yung mga subihor na nakasama dito sa giret na to. Like dito may bottle. Tapos ito yung pinakang cup niya. So, ang size nito ay 24 mm. So, ito may parang rubber something dito. Ilagay mo lang siya sa loob. Then, ayun. Click mo. Tapos, i-attach mo dito sa suction ring. Tapos, ito connect mo lang yung bottle dito. I-attach mo lang yung bottle. Then, ready na siya. Ready na siya. Tapos, nakalagay ito, einschalten. Ibig sabihin is to turn on. Tapos, yan, on mo lang dito. Tapos, kung maririnig mo yan. Minsan, nagsasak na siya. Tapos, pwede mo din siya i-adjust dito. Hindi masyadong kita. Pwede mo din i-adjust. Tapos, yung pinakang suctioning niya ito. Diba? May instruction naman dito. Kaya, guns, okay naman siya gamitin. Then, ayun, magpapump tayo ng 15 minutes each breast. 15 to 20 minutes, depende. Kung wala nang tumalabas o nasa suction, ay di-stop na natin. Ang mahalaga lang naman ay na-stimulate yung mga breast, yung milk ducts. Diba? So, ayun lang. Habang nagbabasa ng mga message, nag-edit ng mga photo, nag-check ng mga video, yun. Pump tayo para kay baby, diba? So, yun lang guys for today. Sobrang dami nangyari ngayong araw. Pero fulfilling naman. So, yun lang. Thank you for watching. Sana na-enjoy nyo. And see you on the next one.